nakakagulat, no? Magtataka ka. Ito yung binunyag nitong si Vince Dizon, itong bagong DOTR secretary na bagong upo lang na pumalit dito kay Jaime Bautista, na ganun pala ang nangyari dyan sa DOTR, na mayroong mga 400 mga engineers na umalis, nag-resign. Tapos, di ko nakita to sa ibang mainstream media na bakit hindi ito binalita. Ang mainstream media kasi gana-gana lang eh. Buti na lang, itong DZRH, itong si Katunyeng, at saka itong 2x2 ba na programa to, na-interview nila to si Vince Dizon, na nabalitaan nga daw nila na may mga 400 engineers na nag-resign. Alam niyo kung bakit, anong dahilan? Delayed ang sweldo nito. DOTR, government departamento ng gobyerno, delayed ang sweldo, parang hindi ka makapaniwala. Ba't ganun? Kasi nagsimula daw to noong bago siya umupo, mga 2 months ago. Huwag niyo naman sabihin, Duterte pa rin yan. Ay magkukomment dito, mga walang anam pa, mga bubo pa naman yung magkukomment dito. Sabi naman, Duterte yan. Karamihan talaga pag may mga palpak ang gobyerno, puro Duterte ang pagbintangan. Hindi ito nangyari na si Pangulong Duterte na ito yung nangyari na nagiging delayed ang sweldo ng DOTR. Baka ito yung dahilan talaga na si Jaime Bautista na nag-resign. Gawa nitong hindi na talaga niya masikmura itong departamento na kanyang kung saan siya nagtatrabaho, dahil kaliwat kanan nga talaga ang korupsyon. Tapos yung mga parang subcontractor, ganun din ang reklamo nito kay Vince Dizon na karating sa kanya, na hindi din nakatanggap ng sweldo sa loob din ng ilang buwan. So pasok ko yung video. Please subscribe at paki-like itong video na to. Sa pag-upo ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon, ibinunyag nito na aabot sa 400 engineers ang nag-resign. Ilan sa mga dahilan ay dahil sa delay na pasahod. Ang tugon ng kalihim sa naturang mass resignation noong nakalipas na administrasyon, tinutukan ni Rovic Manuel. Aabot sa halos 400 mga engineers sa Department of Transportation o DOTR ang umalis at nag-resign sa kanilang mga trabaho. Ito ang kinumpirma ng bagong talagang kalihim ng ahensya na si Vince Dizon sa panayam ng DZRH. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gaano karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. Ayon kay Dizon, dahil umano ito sa problemang administratibo at sa delayed na mga sahod ng mga manggagawa sa DOTR. May mga administrative pong naging problema eh. No? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly coveted yan eh. Talagang in demand po yung mga Tama yan. po yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre, na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Bukod dito, napag-alaman din na may ilan ding contractual workers ang delayed na rin ang sahod ng halos 2 buwan. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. Kasunod ng mga report na ito, sinabi ni Dizon na hinihintay niya na lamang na ma-appoint ang bagong team na inirekomenda nito sa Pangulo at sinusubukan muling hikayatin ang mga umalis na engineers na magpatuloy sa serbisyo para sa bayan. Pero ang ginawa ko po, Sana bumalik sila. Ang gagaling ng mga... pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na yan po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po,
yan ang pinaka-importante para po sa akin, no? Na yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi bagay po, ako po, hindi ko naman po kayang pagganahin itong mga proyektong ito na nag-iisa eh. Sa huli, tiniyak naman ng bagong kalihim na aayusin nito at re-resolbahin ang mga mabibigat na isyu at problemang kinakaharap ngayon ng Department of Transportation. Doon hinubaran ito ni Vince Dizon ulit itong DOTR. Ang daming problema ang DOTR na inupuan itong Vince Dizon na to. Para lang din sa inyong kaalaman, ito si Vince Dizon, panahon ni Pangulong Duterte, ito siya yung SAR. Tama, SAR ba yun? Yung tawag niyan yung panahon ng pandemic, na ito yung pandemic na tumama talaga sa buong mundo. Na ito yung nangyari na siya ang nilagay dyan para matutukan ang galaw doon sa pandemic nga. Dahil wala mga trabaho ang mga tao, ito yung inappoint ni Pangulong Duterte. Kung hindi to magbago dyan sa DOTR, magaling to. Di si Marcos nito nagkamali na inappoint to siya. Ang problema lang nito, kung ang kanyang departamento may gusto siyang gagawin, ay hindi rin gagawin ni Marcos, di rin siya suportaan. So di rin to magtagal. Kasi magaling talaga to eh. Kasi nung panahon nga to ng pandemic, di nagka-problema si Pangulong Duterte nito. Di ba doon nagsimula ang ayuda nito eh. Dahil nga sa mga tao walang mga trabaho. So ito yung na-adapt sa utak nitong mga administrasyon na yun, ayuda. Normal yun na nag-aayuda ang gobyerno dahil wala mga trabaho ang mga tao noon eh. Hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa ibang bansa. Kami nung time na yun sa pandemic, swerte nga kami noon na may trabaho kami noon. Dahil ang amo namin ay tuloy-tuloy ang binigay na sweldo sa amin. Kaya hindi kami apektado doon sa mga cost cutting na napakalaki. Kasi ang dami talaga nagko-cost cutting noon kasi walang income eh. Anong income mo noon? Walang negosyo eh. Lahat sarado. Mayroon mang negosyo pero limitado. Hindi lahat yun nag-ooperation. Yung mga trabaho na yun dati. Hindi sila fully operation yung mga na yun, yung mga operated. Yung operation yung mga na yun dati, yung mga kumpanya. Kaya ito si Vince Dizon, swerte si si Marcos na inappoint ito sa pagka-DOTR. Actually, may narinig ako nito, dapat ang original talaga na i-appoint, ito dapat, hindi si Jamie Bautista. Kasi si Jamie Bautista ang hinawakan kasi nitong kumpanya malaki, itong PAL, yung Philippine Airline, na amo niya nito ay si Lucio Tan. So inapuento siya ni Bongbong Marcos nga sa DOTR pero walang nangyari. Mas magaling pa din si Art Tugade kay nitong itong si Jamie Bautista. Kaya ngayon, hindi rin siya nagtagal kasi nga nag-resign at ang dahilan niya ay kanyang kalusugan ang tututukan niya kasi may edad na daw siya. So hindi pala. Confirm na kasi 400 na mga engineer ngayon pinapatawag to sila ulit ni DOTR Secretary kung pwede magtrabaho ulit sa DOTR kasi ayaw niya na maranasan na ulit ng ganon o kaya ayusin na ang problema. Kaya pinapasabihan na daw niya. Yung iba naman daw pinapairit sa mga ibang kumpanya, yung iba naman nag-a-abroad. So ito yung DOTR kasi, ito si Vince Dizon, ang gusto niya makatrabaho talaga dyan sa departamento na yan. Iparesign mo yung mga assistant secretary mo o mga dyan, kung ano mga position dyan na medyo mataas kasi gusto niya na yung magtatrabaho sa kanya, yung pipiliin niya. Nangyari ngayon yan sa PCO, itong sa Malacanang kay Jerois. Ganun din ang niya. Kukuha siya ng tao niya o kaya magmili talaga siya ng tao niya. Kasi para maiwasan yung mga taong full magtrabaho dyan, tagpapasweldo tayo, puro cellphone, pero tumatanggap ng tumatanggap ng sweldo, nagsisilphone lang naman. So normal ito, na itong mga bagong cabinet secretary, may yan sila, iparesign nila yung mga under nila sa opisina. So gusto niya na yung nakatrabaho niya dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, gusto niya yung nakukunin, ilagay niya sa DOTR. Yung iba doon, hindi naman lahat. Kung sino yung kakilala niya, kung sino yung niya doon, na nakatrabaho dati. So ito yung nakikita ko ngayon ang problema nitong 400 pala na engineers dito sa DOTR. Ito yung dahilan. Wala silang sweldo sa loob ng ilang buwan dahil ang
budget na naman dyan ay kinurap. Wala silang budget pang pasweldo. Mantakin nyo na ba yun? Ang DOTR kasi, malawak ang ano niyan, hawak nila. Malawak ang hawak ng DOTR kasi hawak nila LTO. Ito yung mga nasa airport, ito yung mga nasa ano pang mga ano dyan na under ng DOTR. Malawak ang departamento ng DOTR kasi ang daming tao niyan. Kamalas-malas pa, dumating to si Vince Dizon, ang kanyang departamento, nagkagidlay-gidlay, walang pera. So aayusin niya to, sana nga maayos niya to at saka mabalik niya yung gustong sa mga engineer. Tsaka ito pa yung isang video na ipapakita ko sa inyo na pinuntahan niya tong Central Terminal dito sa may Quezon City at may napuna na naman siya dyan na hindi ka nais-nais. Pasok ko muna yung video. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang Unified Grand Central Station sa North EDSA kung saan magtatagpo ang LRT1, MRT3 at ang ginagawa pang MRT7 na aabot sa Bulacan. Kalapit din ito ang isang istasyon ng ginagawang subway. Pero 4 na taon matapos ang deadline, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit, bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok na ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon nang tumigil yung trabaho dito sa bahaging ito ng Grand Unified Station. Sayang kasi itong nakikita nyo sana, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin kung magawa na itong complex na to, dito na yung konektado yung LRT Line 1, MRT3, and later on yung MRT7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayong dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 doon sa may Parañaque. Naging ikutan naman ang train ng sanay sakayan ng mga pasahero. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglaang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot at nakaka-frustrate. No? Nakikita mo, nandito na siya, nakatenga lang, walang nangyayari. It's unacceptable na hirap yung mga kababayan natin. 2019 pa na-award ang kontrata sa BF Corporation ni yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa mga idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic. Pero inip na ang kagawaran. I think we have to study termination already at this point. Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kayaan niya itong matapos bago ang taong 2028. Kinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Sa tagal ng panahon pala yan, nakatiwangwang din yung ibang trabaho dyan. Gawa pa doon ng pandemic, hindi na tapos-tapos hanggang ngayon. Parang isuspended na lang niya yung kontrato na yon sa kumpanya na yon, kung sinong humawak nun. Banggit niya kay si Bayani Fernando, namatay na yon. So gusto niya ipasuspend na lang yon. Babaguhin na naman yan. Ganun ang DOTR ngayon kamasalimuot ng departamento. Ang dami niyang problema ngayon. Hindi kasi natutugunan to ni Bautista. Kaya si Bautista talaga lumayas na pinabayaan niya ang departamento niya. Mahirap magkuha ng cabinet secretary na may edad na kasi mapabayaan mo yung departamento gaya ng ginawa ni Bautista. Tapos ito pa yung presidente natin na kulang sa suporta sa ating mga departamento. Kaya ang nangyari, nagiging dugyot ang ating paligid. Nagiging kurap lalo ang ating paligid.